Ginaw sa Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon, patuloy ngayong araw. Kalat-kalat na pag-ulan, iiral pa rin silang bahagi sa silangang parte ng bansa. At bagong low pressure area na mataan sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero maliit ang tsansang mag-iisang aktibong low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ikapitong araw ng January 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:50 na ng umaga. Patuloy ang maginaw na kapaligiran dito sa Metro Manila, tilang bahagi pa rin ng Northern Luzon. Mangilan-ngilan lamang ang mga ilang mararanasang maulan ang parte ng silangang parte ng bansa. Lalo na din sa bahagi pa rin ng bandang Aurora Region at ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Pero typically mga light drizzle rains lamang ngayon ang medyo umiiral. Kadalasan overcast gloomy pa rin dahil pa rin sa dalawang weather systems natin, yung salubungan pa rin ng ating amihan at easterlies sa may dagat Pasipiko na magtutuloy pa rin ng mataas na saturated water vapor at maulap sa ating paligid. Bagamat walang masyadong maulan, mga mangilan-ngilan lamang ay mga ilang pagkulog at pagkidlat naman ang nadedetect na aking lightning detection system at least tatlo dito sa bahagi ng Eastern Visayas region. At sa may bandang Kalura naman pagitan ng bandang Palawan at west portions ng Visayas. So ingat pa rin kung sakaling nakakaranas kayo ng mga ilang mga pagkulog at pagkidlat. At base na rin sa ating thunderstorm advisory mula sa data feed mismo, mula kay Pag-asa. So officially Pag-asa na naka-data feed. Automatically ay as of 10 o'clock AM ay nakataas pa rin ang ilang bahagi pa rin sa Visayas region mula Palawan hanggang eastern portions na yan ng Visayas. Typically ang bahagi ng Occidental Mindoro, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar hanggang sa loob daw ng 12 oras. Sa Mindanao naman nakataas din ang possible thunderstorm within 12 hours pa rin sa halos buong area nito since dyan ay medyo mas mainit ang temperatura. So asahan ninyo ang mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan. Madalas mga ilang light to moderate showers daw ang naka-forecast. Well, typically laman yan dyan sa bahagi ng Mindanao area, lalo na sa may bandang silangan, sa may Surigao o Caraga area. So ingat na lamang po at magdala ng pananggalang sa ulang at all times, lalo na sa hapon, sa gabi, maging sa madaling araw. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan at patuloy pa rin ang umiiral na medyo makulimlim at haze. So typically pa rin yan, gaya rin ng mga ibang nakaraang araw. Sa lowest temperature na tala na aking weather station, kaninang 5:37 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Kahapon, mababa pa rin, nasa 31.2 degrees Celsius ang highest air temperature namin sa Caloocan as of 1:45 PM na ng hapon. So wala tayong magiging komento muli sa ating heat index. Kaya manatiling nasa napakababa ang heat index at 38.5 degrees Celsius lamang ang init pandaba. Pero sa PX extremes in past 24 hours, ang Davao Airport pa rin nangunguna sa may pinaka-highest air temperature na 33.3 degrees Celsius. Sa Baguio City, nanatiling napakamaginaw na nasa 14.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. So mag-jacket dyan, makakapal na ngayon ang mga suot nilang jacket dyan dahil lalo na sa hapon o sa gabi at madaling araw na napakalamig na at tumitigas na talaga, tulog na tulog ang mga mantika nila ngayon dyan. Sa Inola naman ang Malay-Balay Bukidnon, nakaranas sila ng total of 65mm na total rainfall at wala naman kaming naitalang pag-ulan dito sa Caloocan. Outside humidity medyo mataas at 79% pa rin at wala naman itong nagbago since last hour at ang atmospheric pressure nasa 1011 hectopascals and steady ito since last hour. Nanatiling mababa o low tide tayo na may 6 hours and 1 minute pa to maximum high tide mamayang hapon pa yan ng 4:51 PM oras natin sa Pilipinas, pero manatiling mataas ang alon, bunsod pa rin ang malakas na hangin dulot ng ating hanging amihan at easterlies, especially sa baybayin ng extreme Northern Luzon at sa halos buong silangan ng bansa. So may mga stranded pa rin ang bumibiyahe na tumatawid ng karagatan. So expected dyan dahil bukod sa nag-iingat din yung mga Roro companies dahil very rough seas nga po tayo
at hindi tayo nagkulang ng paalala. Mas maganda ng medyo nag-iingat din sila kaysa naman magkaroon ng disgrasya. Dahil napaka-rough po ang karagatan natin, lalo na sa silangang parte ng bansa. So delikado po na basta-basta na lamang tatanggap at bibiyahe ka agad na hindi inaalintana ang tindi ng alon sa karagatan. Sa ating almanak, sumikat ang haling araw kaninang 6:23 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:41 PM. At ang moonrise ngayong 11:49 AM pa ito mag-moonrise. First quarter po tayo ngayon. Unang first quarter ng taong 2025. Unang first quarter ngayong buwan na January na 51% illuminated na liwanag ng buwan ay mamayang 11:49 AM pa ito mag-moonrise. At lulubog naman ito mamayang hating gabi na at 12:34 AM. So wala pa, negative 13 degrees pa lamang yung elevation ng buwan. Magmo-moonrise pa lamang. Medyo moderate din ang ating air concentration at 62 index o 17.55 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas po tayo lalo na dito sa atin sa Metro Manila at Pahilagang Luzon, asahan natin ang dumadami na respiratory illness dahil nga po sa napakamaginaw na paligid. So magmas na lang po tayo lalo na may mga nakakasungpo ngayon ng mga ilang mga respiratory illness para hindi ma-misinterpret ng inyong mga katabi o sa paligid. At sa ating namang local weather outlook ngayong Martes hanggang bukas na Miyerkules, patuloy pa rin tayo makakaranas ng gloomy, partly cloudy maghapon, pero mababa ang tsansa ng pag-ulan na 16 to 20% lamang ang tsansa ng ulanin dito sa Metro Manila. Bukas ng Miyerkules, ganun din, almost stationary na mababa ang tsansang magiging pag-ulan na nasa 10% lamang ang tsansa ng pag-ulan kahit bukas ng Miyerkules. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro sa 25 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating pinaka latest satellite imagery na ating ginagamit. Makikita po ay overcast and gloomy lamang katamtaman ang halos buong bahagi ng Northern Luzon. Yan. At kung pagbabasehan natin ng infrared para sa mga parte na uulanin just in case, di natin masyado isa-isahin dahil most probably ay katamtaman ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Luzon area. Magiging mas maulap lamang ang ilang bahagi lalo na sa may bandang Cagayan Valley, pababa, kasama na ang ilang bahagi ng Cordillera at Brisbane region. Sa may bandang Kaluran, medyo magiging maaraw kayo dyan, pero patuloy ang maginaw at malamig na paligid. Mula Ilocos Norte, La Union, kasama na ang Baguio, Trinidad, yan, sa Benguet, at ilang bahagi sa kaluran ng Zambales, Pangasinan, hanggang dito sa may bandang Central Luzon na pababa. At mula naman sa ating parte ng Central Luzon pababa ng Gapan hanggang Angeles, Pampanga, Bulacan, kasama na ang Metro Manila ay magiging katamtaman, overcast and gloomy rin tayo, maulap. Pero minsan-minsan sumisikat din ang haring araw. Dahil lamang niya sa saturation ng lamig at init na nagbabalandra ngayong araw dahil nga po sa init at lamig. So asahan po ang medyo mataas na saturation na water vapor maghapon. At wala naman sa bahagi ng South Luzon, ganun din, katamtaman na lagay ng panahon, maulap at mahamog-hamog din ang paligid natin. Bagamat sa lang ngayon, mababa ang tsansa ng pag-ulan since hindi naman mataas ang concentrated ng shear line. Medyo mahina ang developing ng shear line so far, ay magiging mas maulap lamang kadalasan, pero magiging mas madalas naman ang moderate weather natin mula Metro Manila, Calabarzon hanggang Bicol region. Magkaroon man ng malilit na tsansa na pag-ulan, mga mahihinang pag-ulan lamang ito. Kabilang na ilang parte ng Mimaropa, sa Mindoro, Cuyo, pero pagdating sa may bandang Puerto Princesa, partly tumusilkaw din ng iiral at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkilat at pagkulog ang umiiral ngayon dyan. Mga ilang light to moderate showers ang makikita natin at inasahan sa taga Puerto Princesa. Nahihina lamang ito, so medyo na magdala lamang na kain pananggalang sa ulan lalo na sa mga bumibiyahe. The rest ng South Luzon mula sa bahagi ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate, katamtaman din, partly tumusilkaw din ng iiral. So wala tayong magiging masyadong komento, pero pagsapit sa may bandang Visayas region, dito sa sentro ng Cebu magiging mas maulap ang himpapaw rin. Mga ilan lamang nakaulapan, magkaroon man ng tsansa na pag-ulan, mabababa ang tsansa. So far, naglalaro sa 30 to 45% chance.
bumuhos man, especially dito sa may bandang Cebu City at Bohol, lalo na sa may bandang sentro o City of Cebu mismo, at ilang bahagi sa may bandang Bohol, sa may bandang Buena Vista, Inambanga, hanggang dito sa may bandang San Miguel. Pero the rest, mas maulap ang hipaporin at mga katamtaman ang lagay ng panahon, at ganon din sa bahagi ng Visayas o Eastern Visayas region, kabilang na ang parte ng Leyte at dito sa katimugang bahagi ng Borongan, Eastern Samar at Guian. Patawid na yan ng bandang Surigao City sa may bandang Northeastern Mindanao, asahan din ang mas maulap na panahon, kabilang na ang Borongan, Eastern Samar, hanggang dito sa may bahagi pa rin ng Oras hanggang Dolores. Pero the rest, katamtaman na lagay ng panahon, so mga manakanaka lamang ang magiging tsansa ng pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas area. So medyo magdala na lamang ng paing, lalo na pagdating po ng hapon o gabi, kabilang na ang sentral ng Visayas. Sa may Mindanao naman, bagamat katamtaman din at humid ang inyong panahon dyan, ay mas madalas magiging maulan na mahihinang pag-ulan dito sa may bandang Dinagat Island at Siargao Island and the rest ng Surigao Norte. At the rest naman ng buong Mindanao, halos katamtaman ang lagay ng panahon natin dyan. Manaka lamang din ang mga tsansang mahihinang pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, especially dito sa may bandang Sorsogon area ng North Cotabato at Maguindanao del Norte. And the rest ng Zamboanga Peninsula, typically makakaranas sa mga mahihinang pag-ulan ang Zamboanga del Sur at ilang bahagi sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga City at ilang isla sa Basilan at Ulusulu. The rest, mostly gumi at humid ang mararanasan ninyo ngayong panahon dyan. So generally ang buong bansa, most especially katamtaman ang magiging lagay ng panahon natin. Hindi tayo masyado naaninagan ng makakapal na kulapan na magdadala ng malalakas sa pag-ulan. Biwari lamang dahil sa may silangan po ng Mindanao, mayroong surface trap po na nadedetect na itinaas as invest shallow low pressure area, na which is i-discuss natin sa susunod na tape 10. So diretso agad sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Actually 8 o'clock AM pa po ito na-detect, pero sa kasalukuyan dahil real time nga po ito, 11 o'clock AM ay so far, kung isusukat natin ang kasalukuyang lokasyon nito na mataan sa layo, kung ang reference point natin ay ang Bislig, yan, namataan ang bagong low pressure area 91W, yan, sa silangan, layong 1,617 km, silangan dito ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, yun yung pinaka-reference point at pinakamalapit na distansya niya. So yun po ang layo or timog kanluran naman ito ng Guam. Sa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So nagkaroon ng shallow trough development dito sa labas na ito na nagbubunsod po ng malawakang pag-ulan. At dahil nga po embedded pa rin ito ng intertropical convergence zone development sa area na ito, hindi pa siya masyado accumulated sa buong bahagi ng Mindanao. Expected yan sa susunod na mga araw ay magre-reaccumulated na naman niyang ITZZ sa buong bahagi ng Mindanao area. So sa mga susunod na araw pa or within 48-hour period, unti-unti na naman kayo makakaranas ng mga unti-unting malalakasang pag-ulan, especially dito sa mga bahagi nga po ng Mindanao. So medyo prepare na po mga folks. Dahil itong shallow low pressure area na to, medyo pakanluran po ang nagiging kilos kasi nito. Hindi naman kasi basta-basta ito makakakilos pahilaga dahil napakataas po ng atmospheric pressure dyan. So most likely ito ay babalandra dito sa may bandang Mindanao or dito sa may bandang pagitan ng Northeastern Mindanao or Visayas. So typically madadamay ilang bahagi sa katimugan ng Visayas na makakaranas ng mga pag-ulan. Gaya rin po ng mga nakarang araw na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at probably mga moderate and some heavy rain showers pa rin hanggang sa mga susunod na araw o within 48 to 55 hour period po yan. Since hindi naman natin nakikitaan na magiging isang ganap na bagyo ito, sa ngayon ay invest pa lamang na itinaas na under observation. So typically madalas kapag ganitong mga buwan, mga shallow trough lamang talaga nabubuo. Pero wala tayong nakikitaan na active na low level convection sa ngayon, wala. Mababang atmospheric pressure lamang. So kaya nagkaroon ito ng invest monitoring. So far ay nasa basic pa lamang ito. Ang central air pressure niya 1,009 hectopascal. So napakataas pa ng atmospheric pressure. Pero itinaas na siya as invest. So maaring hindi rin ito magtagal, maaring within 48 hour period, posible rin itong tanggalin din kagad sa ating tropical cyclone
sector. So yun lamang po at hindi pa tayo masyado magiging problematic sa development nito. Base na rin sa pinaka Himawari floater, halos hindi masyado klaro ang kanyang low level, hindi organized, napakabuhaghag, so very erratic yung kanyang development. Mataas lamang o makapal lamang yung water vapor niya dahil mainit nga po ang karagatan ng yan embedded ng intertropical convergence zone lines. So dahil po sa resulta na yan, tumataas yung atmospheric pressure, tumababa actually yung atmospheric pressure, pero tumataas po yung concentration ng water vapor sa paligid niya. Yun, kaya nagbubunsod po ng malawak ang pag-ulan sa area na yan na nararamdaman sa area din ng Palau area. So yun lamang ang magiging hapyaw na analysis natin kay 91W. Yan, 91W po siyang itinawag. At sa ngayon ay hindi pa nakikitaan na magiging isang agresibong bagyo. Pero kung sisilipin natin ang global forecast assessment monitoring natin, wala sa pinaka West Pacific Basin natin ay negative po at wala namang nakikitaan na mataas na anomaly yung binabantayang invest dito. Yan o, halos wala, hindi nga siya pinpointed. Nasa 10% lamang yung kanya anomaly and the next 24 hours na wala din. So hindi significant na magiging ganap na bagyo yung ating binabantayang bagong low pressure area. Wala rin sa mga forecast ng Global Spectral Model, hindi rin nakikitaan, tuloy-tuloy lamang ang ating shear line, amihan at salubungan ng eastern list dito sa boundary pa rin ng Southern Luzon. So patuloy pa rin ang magiging makalat-kalat na pag-ulan bunsod ng shear line hanggang sa susunod pa na mga araw. So probably hanggang January 20 to 13, 2025 na yan na ganito ang ating magiging panahon, yung 2 at hanggang 3 weather systems na magpapatuloy. Wala naman sa ating mean sea level pressure so far ay napakataas ang atmospheric pressure sa may bandang Southern Luzon, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon na umaabot ng 1020 hectopascals. Signify lamang dito na napakalakas na ng daloy ng amihan at expected yan na mas tataas pa at mas bababa ang pinaka-temperatura natin, lalo na sa bandang Northern Luzon. So be ready sa mas matindi pang lamig na mararanasan sa mga susunod na araw pa. Wala naman sa ating computer generated o yung mga computer generated simulations for possible tropical cyclone mula sa iba't ibang mga weather agencies ng GFS, lalo na ay wala namang nakikitaan na magiging active na bagyo itong si Invest 91W. Yan o, surface trap lamang talaga ang magme-maintain sa kanya embedded ng intertropical convergence zone. At yung dalawang weather systems magpapatuloy pa rin. Yan o, yung shear line, no? Tuloy-tuloy pa rin yan hanggang this coming weekend. Patuloy ang shear line development na magbubunsod ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa silangang parte ng bansa. Ganon din kay SMWF, ganon din yung dalawang weather systems pa rin ang magiging aktibo sa atin hanggang this coming weekend. Kay NAVGEM ganon din, hindi nakikitaan na magiging aktibong low pressure area si 91W. So madidissolve din anytime yan dahil hindi naman nakikitaan sa mga extended forecast ng ating mga computer simulations dito. So napaka-insignificant para maging isang ganap na bagyo. Well, kung pagbabasa natin yung convergence para mas klaro, yan, nagkaroon lamang siya ng convergence dito, mataas ha, 32 kilometers an hour. So medyo mataas kaya tumaas siya as invest, pero yung possible development of tropical cyclone napakamababa at very disorganized. Napupush through din siya ng pinaka-horizontal wind shear dito. Well, kasi lumalakas na po yung mas lumalakas pa yung ating easterly trade wind dahil sa umuusbong nga po na La Nina phenomenon. So yun po, tataas lamang ang above average rainfall typically sa may bandang Mindanao area sa mga susunod pang mga araw pa. So mataas po yung kanyang convergence, yung kanyang kontrahangin, yung divergence expected mataas din. Yan, palawak siya. So tingnan natin dahil mataas po yung pinaka-convergence and divergence convective niya. Sa ngayon napakalabo lamang yung classification na magkaroon ito ng low level convection. Hindi pa natin kasi talaga nakikitaan unless lumitaw yung low level convection. Doon lang naman natin siguro masasabi na may maliit na chance ang maging isang aggressive o aktibong low pressure area. So babantayin na lang man natin ito habang mataas yung kanyang convergence data niya. At yung kanyang vorticity expected napakataas din. Ayan o, nasa moderate din.
Bagamat hindi ganun kalawakan yung kanyang vorticity niya. So napaka-erratic pa ng mga analysis forecast na ito at hindi pa natin masabi kung yung embedded nito ay magkaroon pa ng low level convection. Samantala sa ulat lindol, so far ay meron tayong na-detect kanina. Base sa aking seismometer records, na-detect ito kaninang 9:10 AM. Ayan, 9:10 AM. Yan. 9:10 AM ito na-detect. So, wala naman ito sa Pilipinas dahil long seismic activity ito, long period seismic activity siya, mahaba, at na-detect ito sa pinakas epicenter ng Xinjiang West ng China o West Xinjiang ng China. Magnitude 7.0 po ito. So expected malaki po ang naging damage diyan. Hopefully walang nasaktan po sana sa mga kababayan diyan. Pagitan, malamang ramdam din sa may bandang India, Delhi, New Delhi ang pagyanig. Di malakas siya, magnitude 7.0 at mababaw-babaw lamang yung epicentral depth na 10 km around yung kanyang epicenter. Yung yanig ng epicenter niya mababaw lang, 10 km lamang. So expected marami o malakas yung kanyang sipa diyan sa surface. So expected na mataas ang magiging structural damage. Pero sana walang na disgrasya o walang nasugatan or na disgrasya ng mga kababayan diyan o puli. So mula sa Pilipinas, nag-travel ito at least mga 5 minutes approximate. Dahil malayo-layo siya ng konti mula sa pinaka-landmass ng Xinjiang, China. So nag-arrive ito mga around after 5 minutes yung arriving time. So yun po yung pinaka-travel time niya. Kaya yung nag-arrive siya sa Pilipinas sa aking sensor na seismometer, mga 9:10 AM na po sa Pilipinas. Titingnan natin yung pinaka-specific details niya. Yan. So nagkaroon para ng magnitude 5 sa Japan, no? Yan sa may bandang Hokkaido, Japan. May magnitude 5. So hopefully wala ring na disgrasya since nasa dagat naman ito. Pero kanina ayan, diyan sa may bandang kalupaan nito. So halos malapit o boundary ng India. Yan. I'm not sure kung ayan, halos boundary ng Nepal. Yan, ang dami na kaagad na swarms ng aftershocks at mga pagyanig. Halos boundary pagitan ng Nepal at China. Yun po yung naging detail niya, yung eksaktong lugar kung saan yung epicenter. Halos puro yelo ang area na ito. Malamig ang paligid nito nung epicenter nung pagyanig. So far, yun lamang ang malakas na pagyanig ang na-detect na aking seismometer sa Caloocan so far. So dito diretso naman tayo sa ating local latest earthquakes mula sa data PDP box. Mula kaninang madaling araw, wala naman tayo natala na magnitude 4.0 pataas na mga pagyanig, pero may mga minor earthquakes na mga mangilan-ngilan ang na-detect. So wala naman tayo na-detect dito na malalakas na pagyanig so far. So diretso agad tayo sa pinaka total earthquake count. So far for the month of January 2025, nasa total of 234 earthquakes na po tayo. 225 dito is magnitude 2.0 pataas, 4 sa magnitude 8 rather sa magnitude 4.0 pataas at isang magnitude 5.0. So medyo kukunti pa lamang pero mabilis kagad ang progress ng pagdagdag ng mga pagyanig. Base na rin sa ating pinaka-cluster, nangunguna pa rin sa pinakamaraming pagyanig ang bahagi pa rin ng bandang Surigao region, Davao region. Ayan, may 33 earthquakes. Dito sa may bandang Surigao region ay may 42 total earthquakes. At dito sa may bandang Eastern Samar region may 43 total earthquakes. Hindi kagaya sa bandang Luzon, kukunti pa lamang, mga nasa 13 sa may bandang Zambales. At dito sa may bandang Ilocos region ay bandang around 26 total earthquakes lamang. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikapitong araw ng January 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikapitong araw ng January 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong umaga since almost stationary lamang ang lagay ng panahon natin sa Metro Manila at lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ng pinaka-real-time events mula sa pinaka-dynamic data mula sa aparato sa akin sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po nga folks at magandang umaga po o magtatanghaling tapat na po sa ating lahat.